Hello Kakulits! Good morning! That day is first Sunday na a-attend kami sa Christian Church. At ito nga yung Spirit of God Tabernacle Church. Na-invite nga kami dito ni Sister Aiza na accountant ko sa kanilang Sunday service. Sunday ng 9 a.m. in the morning nga kami umattend dahil meron din silang 6 p.m. Bata pa nga lang kami, sanay na kaming umattend sa mga Christian Pentecost. Simula yung tumira kami sa May Malabon, Antipolo, Parañaque, Las Piñas at Cavite. Ganon din yung nagtrabaho kami sa Alabang, meron din kaming inaatinan na Christian Pentecost. At masasabi kong iba rin sa pakiramdam umatin sa ganitong church. Kaya nung na-invite kami ni Ma'am Aiza, hindi na talaga kami nagdalawang isip na hindi pumunta. At hindi nga kami nagkamali dahil pagbaba pa nga lang namin ng e-bike, sobrang warm na talaga yung pagtanggap nila sa amin. Dito kasi halos maramdaman mo ang presensya ni Lord na parang katabi mo lang. Mga problemang iniiyak mo sa bahay, dito maiiyak mo dito nang masaya ang puso mo. Dahil sinasabi mo pa lang yung problema mo, may sagot na si Lord sa'yo. It is finished. Revelation 1:18. At sakto nga yung preaching ni Pastor Joseph dito, sobrang nakarelate kami at talagang nag-struggle din talaga sa buhay. Pero dahil narinig namin yon, nabawasan yung mga worries namin. At napakahalaga talaga ng connection natin kay God. At huwag tayo mag-focus sa makamundong bagay. Mag-focus tayo kay Lord, our God. And ito, Saturday naman, na-invite kami sa kanilang feeding program. Kung saan nagbibigay sila ng blessing sa mga bata at ng kanilang oras na maituro sa kanila how God's work. Ginagawa nga nila to once a month, lalo na kapag may sponsor at mga blessings. Dito nga hindi sila na-measure kung magbibigay ka o hindi. Pero sabi nga, the more you give, the more you receive. Pero yung ibabalik naman nila sa'yo, yung spiritual na connection mo kay God. At ang nakakatuwa nga dito, mga bata pa lang, grabe na yung connection nila kay God. At ito naman yung gusto ko sa mga anak ko, ang makilala din nila si Lord at maramdaman nila ang presensya ni Lord sa buhay nila. Kaya mga kapatid, kahit anong klaseng pagsubok, madating, or kahit anong distraction sa paligid natin, looking unto Jesus, tayo ay magtiwala ng lubos sa Panginoon. Nakikinig ba kayo sa inyong mga magulang? Opo, nakikinig ba kayo sa magulang niya? Hindi ko masyadong narinig. Nakikinig ba kayo lahat sa inyong mga magulang? Alright. Sa ating last part ng ating service. Sa iyong pagmamahal sa aming lahat. At ito nga yung last part ng kanilang Saturday feeding program na kung saan nagsalita si Pastor Steve at si Pastora Lani. At kapag nga nagsasalita sila, napakamalumanay, mahihiya ka na lang talaga sa boses mo. At ito nga magsisimula na silang mag-feeding kaya nag-participate na rin yung mga kids na magtabi ng mga chair. Ang gulo nga nila dito pero ang saya. Ganitong edad nga lang ako yung nag-start akong umattend sa mga Christian Pentecost before na hindi ko pa alam na malaya lang akong naglalaro at nakikinig. At ito nga ang
kanilang food for today. Lugaw na may chicken na may kasamang itlog tapos may pandesal pa. 60 kids nga yung napakain nila dito na may kasama pang 1 kilong bigas. At ang mga member nga dito hindi lang basta-basta dahil may mga professional na trabaho din sila katulad ni Ma'am Grace at ni Ma'am Aiza. At yung mga kids ko nga dito may idol na rin. Katulad nito si CJ at si Baby Zoe, kapangalan ni Zoe. At kapag nabigyan na nga sila lahat ng pagkain, magpe-pray na sila with Pastora Lani. Bless po Panginoon ang pagkain na aming kakainin ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Kapit naman! Eat na mga kids, eat na! Ay, mag-blow ha, mag-blow ha, blow. Blow. At bago nga kami umuwi, nag-selfie muna kami sa SGT family. Sobrang thankful nga kami dahil ang dami nga naming natutunan nung araw na yan. Nabusog na kami spiritual, nabusog pa kami physical. At sa mga gusto mag-sponsor para sa kanilang feeding program, open po sila at pwede nyo po silang i-message. At masasabi kong sulit talaga ang kanilang feeding program dahil hindi tinipid mga mi at sobrang sarap. At kinabukasan, nag-ready na nga ulit kami para sa kanilang Sunday service. Alam nyo bang first attend pa lang namin dito, may testimony na sa akin yung asawa ko. At sobrang nakakataba ng puso yung pagbabago niya na yun. Sobrang nakaka-overwhelm nga mga mi dahil ito yung bagay na gusto kong baguhin niya at si Lord lang talaga ang nakapagpabago sa kanya. And ito nga ang preaching ni Pastor Joseph. It's about the conqueror will have this pulse. It's about the champions. If you are baptized in the name of Jesus, you will enter the kingdom of God. At sabi nga, kung gumagawa ka ng pangalan sa larangan ng talento mo, huwag kang susuko because you are a champion. Born to be a champion. Parang si Lord. Na sa ginawa ni Adan at ni Eva ng pagkakamali. Ating pasalamatan palang ng pagkakamali. So, ang dami kong natututunan about Bible verse, lalo na tong Isaiah 43:2. When you feel like you are drowning in an ocean of stress, remember your Savior's walk on the water. Kaya always mong piliin mag-reconnect kay Lord. So yun lang muna for today's video. Bye!